Monica POV. Hindi na ako nanggulo sa hotel. Bukod sa wala akong lakas na mag-eskandalo, ay ayaw ko ring malaman ng lahat na band ako sa sarili naming pag-aari. At hindi ko na kailangan pang itanong kung sino ang may kagagawan yun, dahil iisang tao lang, yun. Sobrang sama ng loob ko. Sumakay ulit ako sa kotse ko, at mahigpit ang hawak sa manibela. Makailang ulit akong napapahilot sa sentido ko. Tirik pa ang araw, ay narating ko na ang Arco. Ang halos lahat sa mga gamit ko ay nasa loob na ng sasakyan ko. I'll be staying in El Amadeo for good, hanggang sa hindi ko nababawi kay Darius ang hotel, at hanggang sa hindi ko naaayos ang tungkol sa papel ng kasal naming dalawa. Kung ayaw niyang makipaghiwalay, then fine, we will live separately. Hindi ko kakayanin na tumira sa iisang bahay kasama siya. Habang dinadaan ang kotse ko sa mabatong daan papasok sa Arco, I can't help but look around. Nostalgia was hitting harder this time. At hindi ko rin mapigilan na bumagal ang takbo ng sasakyan ko, noong matano ang isang pamilyar na bahay, sa tabi ng isang malaki at malago pa ring puno. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, nang sa wakas, after all these years, I finally had the courage to go back in this place. I finally had the courage to even check kung kumusta na ang hometown ng mga magulang ko. The familiar fresh air filled my lungs. Napako ang tingin ko sa malaking bahay na nadaronan. My heart immediately recognized it, kaya naman tuluyan kong hininto ang sasakyan ko sa isang gilid, at nilingan ulit yung bahay. Ganoon na lamang ang tibok ng puso ko, noong makita ito ng maayos. Hindi ko mapigil ang igala ang paningin ko sa kabuuan nito. I bit my lip and a smile grew on my lips. Parang nagliwanag ang mukha ko, noong napagmasdan ko ito. It's a big house now. Hindi na ito katulad noon, na di hamak na maliit lamang. Ngayon ay mas malapad na, mas malaking lupa ang nasasakop. It's painted white, too. At mukhang bago lang din. 2 palapag ang bahay. Malaki ang front porch, at may nakikita akong mga upuan sa labas nito, at mayroon ding swing. Pinagmasdan ko ang mga bintana ng second floor. They are tinted. Tansya ko ay mayroong 4, o kaya 5 kwarto sa itaas. My heart skipped a beat with a familiar feeling. Nagbago na ito, kumpara sa huli ko itong nakita, pero pamilyar pa rin sakin. It still brought me the same feeling I had 4 years ago. At napakaganda nito, lalong gumanda ngayon, at parang ang sarap tirhan. Binuksan ko ang pinto ng driver's seat, at bumaba ako, halos hindi ko maalis ang napapako kong mga mata sa buong bahay. I can't help but admire it wholeheartedly. Pati ang puno ay hindi ko maiwasang purihin. Hanggang ngayon kasi, ay matibay pa rin ito, mukhang kahit ilang bagyo pa ang dumaan, ay hindi na matitibag. It must be deep-rooted. This is my property, at wala akong matindaan na pinagawa ko ito. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, pero lamang ang tuwa, dahil ganitong ganito ang gusto kong maging itsura nito, at ang noon ay nasa isipan ko lang, at pinapangarap, nandito sa harapan ko. Is this true? Is this the same house? Pag-aari ko pa rin ba ito? Mukhang walang tao, wala ring kahit anong sasakyan na nakaparada rito sa labas. Posible kayang napakurap ako sa naisip ko, at hindi ko mapigil ang makaramdam ng matinding kaba. Isang tao lang ang pinagsabihan ko, nang gusto kong mangyari sa bahay na ito, at iisa lang din ang alam kong nakakaalam, na nasa akin ang titulo ng bahay at lupa. Na ito, my heart was beating so loudly, and I wanted to believe everything that came into my mind. Napasandal ako sa aking sasakyan, at lalong pinagmasdan ang bahay. Ang lakas pa rin talaga ng kabog ng dibdib ko, at binabaha ako ng iba't ibang emosyon. It took me back to the simple days I had back here. Noong magmaneho na ako patungo sa mansyon ng mga Pimentel, para akong nakalutang. Hindi ko tuloy alam kung nabawasan ba, o lalong nadagdagan ang hilo na nararamdaman ko. Pagtigil ko ng kotse ko, sa tapat ng napakapamilyar na gate ng aming mansyon, hindi ko mapigilan ang kalabog ng aking dibdib. Nakontak ko na rin si Esmeralda, noong nasa Maynila pa lang ako, kaya alam niya na rin ang pagbalik ko, at alam na rin nila ang tungkol sa pagkamatay ni Dad. Hindi ko na kinailangan pang magtawag o buksan ang gate namin.
Nakita ko na agad na nakaabang na sa Esmeralda, na tila hinihintay nga ang pagdating ko. May nagbukas agad ng gate para sakin. Hindi ko agad napuna ang mga trabahador, dahil mas natuon ang atensyon ko kay Alda. Malawak ang ngiti nito, na tila naluluha pa noong makita ako, at pagbaba ay agad na akong sinalubong. Hindi ko tuloy mapigilan at napayakap din ako sa kanya. Esmeralda, Señorita, bati ni Alda, at noong humiwalay ay hindi ko rin mapigilan ang ngiti ko. I can't believe I get to see her again, after all these years. Lalo kayong gumanda, Señorita Monica, sabi ni Alda, at tiningnan ng ibang mga trabahador. Rico, hindi ba? Lalong nagiging blumang ang Señorita Monica. Tumawa rin si Rico, isa sa mga tagapangalaga, ng mga kabayong pagmamay-ari ng pamilya namin mula pa noon. Aba, oo naman. Ang anak pa ba ni na Doña Caterina? They all seemed to be happy to have my presence again. Kumusta ang ibang bansa, Señorita Monica? Kayo ba'y nakahanap na ng mapapangasawa roon? Iyong may lahi. Natigilan ako sa sinabi nito, pero mukhang sadya rin itong nakalimot, dahil noong pinanlakihan ito ng mga mata ni Alda, at tila sinasaway, ay tila natauhan din ito. Ay, oo nga pala, Señorita. Kasal na nga pala kayo. Pasensya na. Sabay halakhak nito, kahit mukhang kinabahan sa pagkakalimot. Nako, ikaw talaga, Rico. Kapag narinig ka ng asawa ng Señorita, baka ipalit ka na sa mga kabayo sa rancho nila. Sabi ni Esmeralda, na umani ng tawanan sa mga naroon. Pati tuloy ako, ay hindi ko na maiwasang matawa. I'm just so happy to finally see them again. Nilibot ko ang tingin sa aming mansyon, at doon ko lang napagtanto na may mga trabahador nga, halos lahat sa mga ito ay bago na, at hindi ko nakilala pa. Ano nga palang mayroon? Tanong ko agad. Wala naman akong matindaan, na may inutos akong ipapagawa. Ang inasahan ko lang din talaga ay si Alda ngayong araw. Anong ibig niyong sabihin, Señorita? Nakangiti pa ring tanong ni Alda. Halika muna sa loob, Alda. Wala bang maiinom? Nahihilo kasi ako. Nakalabi kong sabi, at agad naman itong tumalima. Nako, baka napagod ka na sa biyahe, sabi ng iba. Dapat pala ay ipinagpabukas na lang natin itong pagpipintura, Señorita Monica. Para nang sa ganun ay makapagpahinga pa kayo sa kwarto niyo, dagdag nila Rico. Nangunot naman ang noo ko. I smiled in confusion. Ano pong pagpipintura? Nawawala na sa sarili kong tanong. Tumango sila sakin, pati na rin si Alda, na nagsisimula ng magtaka. Hindi po ba at pinag-utos nyo lang po kahapon, na simula na itong pagpipintura dito sa mansyon, at sabi ninyo ay unahin ang mga kwarto sa itaas, dahil gusto nyo ng bagong pintura, kasi luma na. Napaawang ang mga lobby ko. My brows furrowed, at napatingin ako sa bintana sa itaas, kung nasaan yung kwarto ko rito sa mansyon, at hindi lang pagpipintura ang nakita kong ginagawa roon, inaayos din ang bintana. Gulong-gulo ako. Wala akong matindaan na nag-utos ako. Ang alam kong gusto kong mangyari, ay maging tahimik ang bahay na ito, dahil tutuloy rin ako rito sa oras na makabalik ako rito sa El Amadeo. Pero wala naman akong inutos na magpipintura, sabi ko sa kanila. Nagkatinginan naman sila at tila naguguluhan na rin sa akin. Hala, baka nilalagnat na ang Señorita sa haba ng biyahe. Bulong ng isang batang kasama ng mga trabahador. Parang gusto na rin tuloy dampian ni Alda ng palad ang leeg ko, para tingnan nga ang temperatura ko. At ganoon din ako, gusto ko nang malaman kung nilalagnat ba ako, at ganitong nawawala na ako sa sarili ko. Kayo po ang nagutos, Señorita. Sabi nyo, ay pasimula na ulit ang pagpapapintura dito sa bahay, sabi ni Alda, at mukhang di nga sila nagbibiro. Noong may mapagtanto ako, kulang na lang ay matawa ako, ng sarkastiko, pero baka isipin nila lalo na nababaliw na ako. I bit my lip and tried so hard to control my rising temper. Hindi kaya. Maupo muna kayo sa sala, Señorita, sabi ni Alda, at inilalaya na ako papasok sa loob. At totoo nga, nagkalat ang mga lata ng pintura. Pinipinturahan ang mansyon, kahit wala akong pinag-utos na ganoon. Baka naman may bakante pa sa taas, na pwedeng tuluyan ko. Iyong hindi pa napipinturahan.
Walang kasing pait kong tanong, noong makaupo at ikinuha agad ako ni Alda ng maiinom. Napailing-iling ito. Naku, wala, senyorita. Ang sabi niyo kasi, ay pinturahan agad-agad. Dahil gusto niyo ng maaliwalas na mga kwarto, kaya nagtig-iisa sina Rico, Lando, at Cesar sa mga kwarto, para mapinturahan lahat. Lalong nag-iinit ang ulo ko sa naririnig ko, "You, Darius. Alam kong kagagawan mo ito. Kaya nga nagtaka kami sa inyo, senyorita. Dahil saan ka tutuloy ngayon? Masyadong maamoy ang mga pintura. Makakasama sa kalusugan nyo, at hindi rin kayo makakapagpahinga ng maayos." Sabi ni Alda. Lumagok ako sa tubig. Pinipilit kong kumalma, dahil sa totoo lang, talagang mababaliw ako sa ginagawa ni Darius. "Dito sa sala, baka pwede rito." Sabi ko at nilingan ang buong sala, kung saan wala namang ibang mahihigaan kundi sofa. Pero, senyorita, wala ring kuryente ang buong mansyon. Inaayos ang cable ng kuryente sa parteng ito. Halos mapa-facepalm na lang ako. "Really, Darius? Pati kuryente ng mansyon namin ay pinakialaman mo." Nanggagalaiti na ako. "Maggagasere na lang ako o kaya kandila," mapait kong sabi. "Huwag ninyong sabihin na pati gasera at kandila, wala rin." Napakamot sa batok si Alda. "Meron naman, senyorita Monica, kaso, panipi. Parang ayaw ko nang marinig. Wala pa ay na-stress na ako." "Kaso ano?" "Wala ring tubig, senyorita. Nasira daw, kaya aayusin pa ang linya." Napatingin ako rito, na tila kinukumpirma kung seryoso ba ito, pero walang bakas ng pakikipaglokohan kay Esmeralda, at mukhang wala rin silang ideya, kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Huminga ako ng malalim, at uminom na lang ulit ng tubig, tila ba mapapawi nito ang nag-aapoy kong pasensya. "Darius, talaga bang hinahamon mo ako? Hindi rin ako makatagal, kahit saglit lang sa sala. Hindi ko kaya ang matapang na amoy ng pintura. At ginagawa't iniisip ko na, lahat ng posibleng solusyon, sa mga problemang binibigay ni Darius, pero wala talaga akong magawa. I ended up calling him. Lumabas ako sa entrada ng bahay, para lang makasagap ng signal. Pagtapos ay walang pagdadalawang isip ko nang tinawagan si Darius. Sinagot niya rin yun agad, tila ba alam niyang tatawag talaga ako. At handa siyang sagutin yun anumang oras. Lalo ko tuloy na kumpirma, na kagagawan niya lahat ng kalokohang ito. Hindi ko pa naririnig ang boses niya, naiirita na ako. "Yes, my wife." Darius's gentle playful voice greeted me, when he answered my call, pero dahil alam ko ang mga pakulo niya ngayon, sigurado akong nakangisi siya. "Hinahamon mo ba talaga ako?" Malamig kong tanong. "What do you mean?" Marahang tanong ni Darius. "Tingnan mo ito, nagpapainosente pa at maang-maangan. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Darius. How dare you do this to me?" Dahil sa sinabi ko na iyon, napatingin ang mga trabahador namin sa akin. Ang sabi ko, ay hindi ako sisiga, pero iniinis niya ako. Itatanggi niya pa iyon. I tried to calm myself. Binabaan ko ang boses ko. "Ibalik mo ang kuryente at tubig sa mansyon namin." "And who said I want the mansion painted?" "Oh, I thought you wanted it." Nahihinuha ko na ang pagngisi sa kanya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Sobrang gigil ako sa kanya, na gusto ko siyang tirisin sa mga sandaling ito. "Talagang pati tubig pinakialaman mo. Ibalik mo iyon ngayon din. We need the water. At alam kong marami kang koneksyon. Pinaban mo pa nga ako sa sarili naming hotel, di ba?" I heard Darius's voice again. "Unfortunately, I can't do that. Wala akong matutuluyan. Kuryente na lang ang ibalik mo, pakiusap ko pa rin. Stay in my place, then." "May kuryente at tubig doon," malamig niyang sabi. Pinaikit ko ang mga mata ko. And finally, I had the courage to ask about my house. "I saw the house, Darius. You had it renovated." Mabigat ang paghingang tanong ko. "Yes," he answered. "It's a shared asset, Monica." Napakatuso mo talaga, hindi ba't regalo iyon? Kaya paano naging shared asset? Nenas na naman ako. "Oo, maganda ang bahay. Pero pati yun aangkinin niya na rin ngayon. Masyado niya na akong ginigipit." "Fine. Shared asset, then. Pero doon ako titira. Akin ang bahay na iyon,
Darius, kapag naghiwalay na tayo. I heard his low chuckle. Anong nakakatawa? Okay. Feel free to go to that house tonight. Dalhin mo na ang mga gamit mo. Of course. I have the right to. Sabi ko at pinatay na ang tawag. Gagawin ko talaga iyon. Papanindigan ko na akin ang bahay na iyon. Hindi na rin ako nagtagal sa mansyon. Nag-usap lang kami saglit ni Alda, at natanong ko siya tungkol sa mga trabahador na nandito ngayon. Hindi ko na sinabi na kagagawa ni Darius, ang pagkawala ng tubig at kuryente dito. I just assured them na ibabalik din yun agad. Hindi ko na maisa-isa ang mga bagong trabahador, at hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot, noong maibalita ni Alda na hindi na kumpleto rito sa El Amadeo, sina Aldrin, Ivan, at Drix, maging ang iba na nandito noon. Si Hazel naman ay nagtrabaho sa hotel ni New Salaya, habang nag-aaral, at noong makagraduate, ay nakahanap agad ng magandang trabaho sa Maynila, pamamalitan ni Alda. Napangiti naman ako, hindi ako makapaghintay na makita ulit si Hazel. Nagkaroon pa rin kami ng communication, noong unang mga taon na umalis ako sa Pilipinas, but maybe she has gotten more busy, these past few years, at ganoon din naman ako, kaya medyo nawalan kami ng komunikasyon. Si Aldrin ay madalas pa ring nagagawi rito sa El Amadeo. Alam ninyo naman, hindi sanay ang mga magkakaibigan, na walang ginagawang gawaing bukid, sabi ni Alda, na tila inaalala rin ang mga ito. I smiled, remembering the old times I had spent here with them, lalo na sa Amadeo College, where all of them graduated. Ganoon ba, sana makabisita sila ulit dito. I can't wait to see Hazel again, sabi ko. Tumango naman si Alda, at hinahatid na ako patungo sa aking sasakyan. Oo naman, Senyorita. Siguradong bibisita rin ang mga iyon dito, lalo na kung malaman ni Hazel na nakabalik na kayo rito. I just sighed. Sana nga kapag nagkita-kita ulit kami, ay hindi ganoon maging kalayo ang loob nila sakin. Oh, siya, mauna na ako, Alda. I don't really feel good, sabi ko sa kanya, dahil mukhang kailangan ko na talagang magpahinga. Siguro ay dahil ito sa haba ng biyahe ko, mula Maynila patungo rito, at idagdag pa yung lahat ng sakit ng ulo ko. Mukha nga, Senyorita, kanina pa kayo napapahilot sa sentido ninyo. Ipagpahinga nyo na iyan, sabi ni Alda, at napatingin na rin sa kalangitan. Mukhang paulan na rin, dahil makulimlim ang langit, Senyorita. Baka maabutan kayo, mabuti pa nga. Just inform me kung hindi pa rin maibalik ang tubig, at kuryente within the day, paalala ko kay Alda, at sumakay na rin doon sa sasakyan ko. At pakisabi nga pala kapag pumunta rito si Darius, that he should leave me alone, dagdag ko na bahagyang ikinangiti ng alanganin ni Alda. Sige, Senyorita Monica, panipi. Nagpaalam na rin ako sa kanila, hanggang sa makaalis na ako sa bahay namin. Nasa loob pa rin ng kotse ko ang mga gamit ko, at halos kumpleto na rin iyon. I'm planning to just buy some new clothes and other things. Pagkarating ko pa lang doon sa bahay, na nadaanan ko na kanina, ay napamasid na naman ako rito. I can't help but feel excited about this house. Gustong-gusto ko ang bahay na ito, at hindi ako makapaniwala, na kuhang-kuha nito ang style na gusto ko. Tinihil ko ang sasakyan sa isang tabi, at bumaba na. Tinungo ko ang doorstep, at agad namang dito sa porch. May mga wooden outdoor chairs at ang pinaka nagustuhan ko ay mayroong wooden porch swing. Parihaba iyon na tulad ng sofa. Naalala kong wala nga pala akong susi ng bahay, pero noong sinubukan kong pihitin ang doorknob, ay hindi naman ito nakalock, napahinga na lang ako ng malalim. Bakit hindi nakalock? Hinahayaan ni Darius na walang lock ang bahay na ito. Napanguso na lang ako, at pumasok na sa loob. Hindi bale na, kung nakalock ay hindi rin ako makakapasok. Mabuti na rin ito ngayon. Pagpasok ko pa lang sa loob, ay namangha na ako. Akala ko ay sa labas lang maganda ang bahay, ang ganda rin pala rito sa loob. Nakakamangha. I immediately looked around the house. It's an old money interior design, at paniguradong si Darius na ang may ideya nito. The typical style of the Escuderos. So expensive, I can't help but smirk. I liked it. Inililibot ko pa rin ang tingin sa bawat nadaraanan.
Bumungad din agad sa akin ang malaking sala. There are sofas and couches, at mayroon ding furry place. Noong tingnan ko ang kusina, lalo akong namangha. It's a big kitchen. Malapad na countertop na gawa sa marmol. At hindi lang din iisa ang sink. May mga cabinet at mayroong mga bintana, kung saan natatanaw ang likod ng bahay. This is so beautiful, magkano naman kaya ang magiging singilan namin ito ni Darius? Tutal ay siya ang nagpagawa nito. Malamang ay may hihingiing kapalit iyon. Imposibleng wala, baka naman iyong hotel, kaya inaangkin niya na. Iyon ba ang gusto niyang kapalit? Well, at some point, naisip ko na pwede na rin naman. Bahala na siya kung gusto niyang mahirapan sa buhay niya, at gusto niyang hawakan lahat ng kumpanya sa mundo. Basta ako, masaya ako rito sa bahay ko. Lumabas na ako ulit, at kinuha ang mga gamit ko mula roon sa sasakyan ko. Hindi na ako makapaghintay na ipasok sila sa loob, at nang sa ganoon ay makapagpahinga na rin ako. Dinala ko na ang malita ko rito sa magiging bagong bahay ko. Iniwan ko na lang muna ang malita ko, at ibang mabigat na bag sa sala. Mag-uutos na lang ako ng tutulong sa akin na magbuhat yun, para madala sa itaas. For now, I really need to take a shower, at nang makapagpahinga na ako. Kumuha na lang ako ng pamalit ko, at tinungo yung master bedroom. I decided to wear my sleepwear already. Hindi na rin naman ako aalis ngayong gabi, kaya diretsyo na ang pagpapahinga ko. Pagpasok ko sa bathroom, umangat ang kilay ko, noong makita na may mga gamit na. Napaka-generous ni Darius. Nilagyan niya na ng gamit. Dumiretso na lang ako roon sa malaking bathtub. I noticed that it's extra large. Nagkibit-balikat na lang ako, at nagsimula ng magbabad doon para makapag-shower na rin pagkatapos. After I took my bathroom routines, doon ko lang napagtanto, na wala na akong ibang stock ng mga gamit ko. My skin and hair care products. Kailangan ko na palang mamili, sakto at sasabayan ko na iyon ng mga gamit, na kailangan ko para sa bahay ko. Muntik na akong makatulog sa bathtub. It was so relaxing, at talagang masama rin ang pakiramdam ko. My head is spinning, at nagugutom ako, pero parang ayaw kong kumain. I feel nauseous, too. After I took a shower, nagbihis na ako. I wore my white silk sleepwear. Hindi na ako nagtsinelas, kahit malamig ang sahig, at bumaba na agad, dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ng sikmura at ng ulo ko. Titingnan ko kung may pagkain din, kaso pagbukas ko sa fridge, puro mga pagkain niluluto ang mayroon, at dahil gutom na talaga, ay napagdiskitahan ko na lang ang madaling kainin. I got a pickle and a jar of peanut butter. Sa pagmamadaling makakain na, hindi ko na nga napagtuunan ng pansin, kung bakit may pagkain dito. Naghatak ako ng upuan, at pamwesto sa countertop, tapos ay nagsimulang mag-search, ng kung ano-anong gusto kong gamit para sa bahay ko. Busy ako sa pag-o-online shopping, habang pinagdidiskitahan ko ang pinaghalong pickle at peanut butter. I didn't even know na masarap pala itong dalawa kapag pinagsama. Naantala lang ako, noong marinig na tila may dumating na sasakyan sa labas. I thought I was just hearing things, pero noong tumama ng kaunti ang headlight ng sasakyan sa bintana, ay nakumpirma ko na may dumating nga. And who is that? Hindi kaya may naliligaw. I went to the front door, and tried to see kung sino yun. But when I saw a familiar car outside, agad nagsalubong ang mga kilay ko. Kakakatok pa lang nito, nabuksan ko na ang pinto. At tuluyan nga akong natigilan, noong nakita ko kung sino iyong dumating. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.